Marahil ay kapag nakakita kayo ng isang tao sa tingin nyo ay para bang ang tema ay talamak na ito sa kanyang buhay na namumuhay ng walang takot sa Diyos, ay sinasabi natin, bakit ganoon ang kanyang laging ginagawa? Bakit ang taong ito ay hindi maawat sa paggawa ng kasalanan? At marahil ay hindi lamang siya nakikita natin. Wag lamang tayong lumayo sa ating lugar, paglabas natin marahil sa ating bahay, ay marami tayong makikita mga taong parang walang pakundangan at walang pagpipigil sa kanilang sarili. At maling-mali ang kanilang ginagawa. At sa atin, ay nakakaramdam ba kayo na nalalapastanganan nila ang Diyos sa kanilang mga buhay? Ang ating paksa o ang ating pakikinggang pangangaral ay sa Awit, Kapitulo 94. At makikita natin dito sa Kapitulo 94 na ito, Psalm 94, ay narito ang mga tao na tila walang pakundangan sa paggawa ng kasalanan, pagmamayabang, at masyadong believe sa kanilang sarili. Sila yung nagsasabing, kung hindi kami kikilo sa aming sariling dunong, ay kawawa kami. At ang mga taong ito ay nagsasabing, nasaan ang Diyos? Kung may Diyos sa Pilipinas, kung gamitin ko ang ating bansa, ba't mahirap pa rin tayo? Bakit ang Diyos ay nagbibigay, kung ang Diyos ay pantay-pantay, itong laging iniisip ng mga tao, katulad ng ating nabasa kanina sa Jonas chapter 2, na ang Diyos ay walang kinikilingan. Dahil ang kaligtasan at ang mensahe ng pagbabalik loob sa Diyos ay hindi lamang ibinigay ito sa bayang Israel, kundi maging sa napakalayong bayan. Sa Ninive ay isinugo ang isang propeta ng pangalan ay Jonas upang ipangaral ang kagandahang loob ng Diyos. At narinig natin kanina na ang Diyos ay walang tinatangi. That God is no respecter of persons. Pero ngayon, kapag nakita natin, kung ang Diyos ay walang tinatangi, bakit kuminsan ito ang lagi sinasabi natin, yung mga makasalanang tao, sila pa yung tila namamayagpag sa mundong ito. Kaya kuminsan, dahil ang hinahabol natin ay ang tagumpay, ang kayamanan, ang sarap ng buhay, hindi malayo na talagang gagayahin natin ang kanilang ginagawa. Dahil ang sukatan ng ating tagumpay ay ang nakikita natin sa mundong ito. Matatanda natin na itong ating pinag-aaralan ay nasa ilalim ng ika-4 na aklat. Well, yung classification ng aklat ng awit ay hindi kasama ito sa pagkaayos, no, ng tinatawag nating ito ay ganito ang pagkaayos o pagkamada ayon sa kalooban ng Diyos. Ang totoo, mayroong nagkumpuni nito. Mayroong nag-ayos nito at inilagay ang awit na ito na nakalagay na Psalm 94 sa ika-4 na aklat. At alam natin, sa pag-aaral natin, ang ika-4 na aklat o Book 4 ay ang panahon na ang mga Israelita ay palabas na sa kanilang pagiging bihag ng dayuhang bansa. Or marahil, sila ay nasa Jerusalem na at nakita nila ang pagkawasak ng Jerusalem na sinira ng kanilang mga kaaway. Kaya kung ating ilalagay yung timestamp, ay ito ang karamihan na sinasangayunan
ng mga Old Testament scholars. Kung ito ang susundan natin na panahon, ilagay nyo sa inyong isipan. Napakahabang panahon na ang Israelita ay bihag ng isang bansa na ang Diyos ay sa isipan at kasaysayan ng Israel, ang Diyos nila ay Diyos-Diyosan. Hindi ito tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. At maraming pinakitang himala at kapangyarihan ang Diyos ng Israel. Ngunit bakit sila ay naging bihag? At bakit nang sila ay bihag, ay nakakarinig sila ng pagtatatwa at panglalait sa kanila na alam nilang sila ay chosen people, hinirang ng Diyos, at alam nila na ang kanilang sinasambayang siyang Diyos na lumalang ng langit at lupa. At narinig nila kung papaano na itong mga taong ito ay nagbubunyi sa kanilang kasamaan at patuloy na ipinagmamalaki ang kanilang mga maling gawain. At ang mga Israelita ay nagkakaroon ng pananakit ng damdamin dahil sa kanilang naranasan. Ito ang makikita natin na maaring masabi nating tema ng Kabanatang 94 ng Aklat ng Awit. Nais kong basahin sa ating kalagitnaan ang kabanatang ito. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. O Panginoon, Ikaw na Diyos ng paghihiganti. Ikaw na Diyos ng paghihiganti. Magningning ka. Bumangon ka. Ikaw na hukom ng lupa. Ibigay mo sa palalo ang nararapat sa kanila. O Panginoon, hanggang kailan ang masama? Hanggang kailan magsasaya ang masama? Ibinubuhos nila ang kanilang mga salita ng may kayabangan. Lahat ng gumagawa ng kasamaan ay nagmamalaki. O Panginoon, kanilang binurog ang iyong bayan at ang iyong mana ay sinaktan. Kanilang pinatay ang balo at ang dayuhan, ang ulila ay kanilang pinatay. At kanilang sinasabi, hindi nakikita ng Panginoon, hindi pinapansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo kayong mga hangal sa gitna ng bayan. Kailan kayo magiging matatalino? Mga hangal. Siyang naglagay ng pandinig, hindi ba siya nakakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Siyang sumusupil sa mga bansa, hindi ba siya nagpaparusa? Siya na nagtuturo ng kaalaman. Ang mga pag-iisip ng tao, ang Panginoon ang nakakaalam. Sila'y gaya lamang ng hiningang walang laman. O Panginoon, mapalad ang tao na iyong sinusupil at tinuturuan ng iyong kautusan upang mabigyan siya ng kapahingahan mula sa mga araw ng kaguluhan hanggang ang hukay para sa masama ay maihanda. Sapagkat hindi itatakwil ng Panginoon ang bayan niya. Hindi niya iiwan ang kanyang mana. Sapagkat ang katarungan ay babalik sa katuwiran at ito ay susundin ng lahat ng mga matuwid na puso. Sino ang babangon para sa akin laban sa masama? Sinong tatayo para sa akin laban sa mga gumagawa ng kasamaan? Kung ang Panginoon ay hindi ko naging saklolo, ang kaluluwa ko'y maninirahan na sana sa lupain ng katahimikan. Nang aking sabihin, ang aking mga paay dumulas, O Panginoon, aalalayan mo ako ng iyong pag-ibig na wagas. Kapag sa aking puso ay maraming pag-aalaala, ang iyong mga pagaliw ay nagpapasaya sa aking kaluluwa. Makakasanib ba sa inyo ang trono ng kasamaan? Silang bumabalangkas ng masama sa pamamagitan ng batas. Sila ay nagsasama-sama laban sa buhay ng matuwid.
at hinahatulan ng kamatayan ang walang sala. Ngunit, ang Panginoon ay naging aking muog, at ang Diyos ko'y malaking bato na aking kanlungan, at dinala niya sa kanila ang kanilang sariling kasamaan, at papawiin sila dahil sa kanilang kasamaan. Papawiin sila ng Panginoon naming Diyos. Magpalain nawa tayo ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Nakakatawa, di ba, na may mga tao na ang kanilang iniisip ay ang Diyos ay bulag, ang Diyos ay bingi, at ang Diyos ay walang pakialam. At mapapansin natin dito kung papaano ibinigay ng mga awit ang kanyang tugon doon sa mga taong walang pakundangan, na gumagawa ng kasalanan. Alam niyo, may mga taong talagang, ang kanilang kamalian ay palihim lagi. At kuminsan nakakabilog ng kanilang puso't kaisipan na dahil nagagawa nila itong palihim, ay hindi ito nalalaman ng Diyos. At nagsasalita sila na hindi narinig ng Diyos. At ano ba ang sinabi ng mga awit na ito? Paano ba kayo nakakita? Paano ba kayo nakakarinig? Paano ba kayo nag-iisip? Saan ba galing lahat yan? Ang argumento ng mga awit, kung kayo ay nakapagsasalita, kung kayo ay nakakakita, kung kayo ay nakapag-iisip, lang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Katunayan, kung masasabi natin ang nakikita ng Diyos, at ikukumpara natin sa nakikita ng tao, alam niyo, napakaliit natin. Sinabi ng mga awit, ang tao ay tulad ng isang hininga. Ang ibig sabihin ng tulad ng isang hininga ay walang saysay. Ang ginamit na English meaning or translation to is futile. Walang. Kung iahambing nyo ang tao sa Diyos, o hindi ba minsan merong mga tao, tawag natin kung merong pinakamarites sa marites, siyang pinakamarites. Alam niyo kung bakit? Nagbubulungan na nga tayo, naririnig ba? Sino ba ang pinakamarites na marites? Binubulong mo na. Lip reader yun. Kasi kaya niyang makuha yung binubulong nyo. May isang kaloob yun. Pero ang point ko, kung ang tao ay mayroong malakas na pandinig, higit ang Diyos na mas malakas ang pandinig. Dahil ang pandinig ay galing sa Diyos. Di ba kung minsan, humahanga tayo sa mga taong ubod ng talino. Baka minsan sasabi natin, sana 10% lamang ng talino niya ay mapunta sa akin. Pero alam ba niyo kung saan galing ang talino ng mga tao? Miski na yung talino ng mga hindi mananampalataya, talino ng tao. Yan ay galing sa Diyos. Dahil, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kaya meron tayong damdamin. Kaya minsan, may mga tao na kahit walang Diyos, ay kitang-kita mo yung kanyang loyalty sa kanyang pamilya. Loyalty sa kanyang asawa, pagmamahal sa kanyang mga anak. At minsan, masabi pa nga na, yun, hindi born again pero mas diretso ang buhay nun kaysa sa iyo. Hindi ibig sabihin, tularan natin ang hindi mga anak ng Diyos, pero saan nakukuha ng mga tao na kahit na sila ay hindi mananampalataya, ay merong ganitong mga katangian. Palagi ko, meron na kayong tumatakbo sa inyong isipan na mga hindi mananampalataya, pero pagdating sa pagpinagtapat kayo sa inyong pamumuhay, mas mataas siya. Para bang ikaw ay uyo ko, ako pa naman ay nagsasabing anak ng Diyos, pero ang dami ko pang baluktot. Pero ang punto ay, saan galing yung mga ganong magagandang katangian? Ang sagot ay sa Diyos. Dahil ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Nung nagkasala si Adan, ang maliwanag na wangis na ito ay nadungisan, pero hindi nawala. Kaya nga sinasabi ko, kahit na yung kapag ako ay nakakapanood ng mga palabas o mga movies, ito ang mga taong mamamatay tao, mga sindikato, mga mafia. Pero pag nakita nyo, number one, family first.
pumapatay, pero sa kanila ay napakahalaga ng pamilya. Huwag mong kakantiin ng pamilya ko, talagang uubusin ko ang lahi nyo. Makita nyo, nasaan yung ganung klaseng affection na nakikita sa mga taong kilabot ng mundo? Sa Diyos. Kaya itong argumento ng mga awit, bakit kayo nagmamalaki? Bakit sinasabi ninyong walang Diyos? Bakit sinasabi niyo na hindi kayo nakikita ng Panginoon? Ang totoo'y alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Alam ng Diyos ang lahat ng sabay-sabay na ginagawa ng mga tao sa buong mundong ito. Alam ng Diyos. Ika nga God is the macrocosm of our human existence. The Lord knows the thoughts of man, at sa kaisipan ng Diyos, ang tao ay just a breath of life. Kaya't, marito, na makita natin ang pagpapahayag ng mga awit na ito na kahit ng aking buhay ay tulad ng panahon sa panahon ng kalungkutan at panahon ng pagkadapa at pagkabagsak, ay hindi ako mawawalan ng pag-asa. Sa talatang 16, sino ang babangon para sa akin laban sa masama? Sinong tatayo para sa akin laban sa mga gumagawa ng kasamaan? Tayo, minsan kapag meron tayong problema, sino ang unang-unang pumapasok sa atin na lalapitan natin? Di siguro yung mga kaibigan natin na alam natin hindi tayo papahindihan. Yung unang lalapitan natin na talagang, o kaya yung mga taong sabihin natin, may utang na loob sa akin yan, kaya pag ako lumapit ay hindi niya ako papahindihan. Marahil itong mga awit na ito ay marami ng taong nilapitan sa kanyang pinagdadaanan. Marahil. Sa kanyang sobrang hirap na pinagdaanan. Kaya siya ay nagtatanong, sino ang babangon para sa akin laban sa masama? Ngayon, kung alam natin ang kasaysayan ng Israel, lumapit na rin sila sa mga karatig bansa nila ng mga makapangyarihan, pero ano pinakita ng Diyos na yung kanilang tinakbuhan ng mga tao, makapangyarihang bansa, ay winasak din ng kanilang kaaway. Dahil kuminsan, mas mataas at mas malakas ang tiwala natin kaysa sa kapwa-tao natin, kaysa sa Diyos. Kaya tayo ay tinuturuan ng mga awit na ito na sinong tatayo para sa akin laban sa mga gumagawa ng kasamaan. At dito sa verse 17, kung ang Panginoon ay hindi naging saklolo, ang kaluluwa ko'y maninirahan na sana sa lupain ng katahimikan. Lupain ng katahimikan ay lupain ng kamatayan. Di ba? Kapag patay ka na, tahimik ka na. Yun ang punto niya. Nang sinabi niya sa verse 18, nang aking sabihin ng aking paay dumulas, O Panginoon, aalalayan mo ako sa iyong pag-ibig na wagas. Kapag ang aking puso ay maraming pag-aalaala, alam niyo, ganito tayo mga tao. Palagay ko, hindi ka tao kapag wala kang pag-aalaala. Hindi ba? Lalo na kung talagang patong-patong na talaga ang iyong mga problema. Talaga ito'y dapat alalahanin. At sinabi niya rito, kapag ang kanyang puso ay maraming pag-aalaala, ngunit siya'y natuto at sinabi niya, ang iyong mga pag-aliw ay nagpapasaya sa aking kaluluwa. Ang iyong pag-aaliw ang nagpapasaya sa aking kaluluwa. Ang mga unang talata ng kabanatang ito ay patungkol sa paghihiganti ng Diyos. Ngunit,
Dalawa, ang nais kong makita natin sa kabanatang ito. Oo, ang Diyos ay maghihigante pagdating ng araw. O marahil, ay mararanasan ng mga taong nagmamayabang ang paghihiganti ng Diyos habang sila ay nasa lupa. Pero walang kawala ang mga arugante, walang kawala ang mga wicked people, walang kawala ang mga evildoers sa judgment o sa justice ng Diyos pagdating ng panahon. Ngunit, makikita rin natin sa kabanatang ito, bukod sa ang Diyos ay naghihigante, ang Diyos din ay mayroong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kaya, hindi natin ito pinaghihiwalay para magkaroon tayo ng balansing pagkakilala sa Diyos, ay hindi pinaghihiwalay ito at mayroong isang heretical teaching ng mga sinaunang panahon na ang sinasabi sa katuruang ito ay malupit ang Diyos sa Old Testament. Sa Old Testament, ang Diyos ay pumapatay. Sa Old Testament, ang Diyos ay walang awa. Ngunit pagdating sa New Testament, ang Diyos ay punong-puno ng habag at pag-ibig. Pinaghihiwalay. At ito ay turo ng isang mangangaral na ang pangalan ay Sion, at ngayon ay ang tinawag sa kanyang teaching and follower ay Marcionism. At yan ay napakahabang panahon ng ilang libong panahon ng nakaraan, at siya ay pinaratangan at hinusgahan ng mga mangangaral na mga Kristiyano na ang kanyang katuruan ay heretiko dahil sabihin mo ang Diyos sa kasamaang ginagawa ng mga taong makasalanan. That God's vengeance, katunayan, ang pagkagamit dito sa kabanatang ito ng salitang paghihiganti o vengeance ay in a plural form. Marami ito. Ng Diyos ay Diyos ng mga paghihiganti. Well, God's vengeance is not vindictive, hindi katulad ng mga tao, paghihigantihan kita. Ako'y maghihiganti. Dahil ako ay sinaktan mo, babawian kita. Well, we have to take note that God's vengeance is not vindictive, rather, it is a response to the evil perpetrated by the wicked. At sinasabi sa talatang 2, ang paghihiganti ng Diyos ay kung ano ang nararapat sa kanila. And so evil has its own rewards. At ano ang paghihiganti ng Diyos? Is what they deserve. Kaya mapapansin ninyo ang tema rito, ay naroon ang pagtawag nila sa Diyos, bumangon ka, ikaw, na hukom na lupa. Ibigay mo sa palalo ang nararapat sa kanila. Mapapansin din natin ang ugali ng tao na itong mga mayayabang na ito, these wicked people, itong masasamang tao. Una, kanilang sinasabi lamang, pagkatapos ay kanila nang ginagawa. Sa English Bible, ang tawag sa kanila ay wicked people. At pagkatapos sa may talatang 3, sila ay tinawag na evildoers. Alam niyo sa Biblia ang Tagalog, parehong masama. Kung mapapansin niyo, O Panginoon, hanggang kailan ang masama? At pagkatapos ay hanggang kailan magsasaya ang masama. Parehong masama sa Tagalog, pero sa English Bible, makikita natin unang tinawag silang wicked at ikalawa sila ay tinawag na evildoers. Alam niyo bakit?
Una, itong mga wicked people, itong masama, parehong masama, pero iba ang salita sa English. Una, narinig mo ang kanilang pagyayabang. Narinig mo na walang pakundangan ang kanilang mga sinasabing walang galang sa Diyos. Pagdating ng panahon, yung kanilang sinasabi ay kanilang ginagawa. Kaya tinawag silang evil doers. Una, sila ay mga wicked people na binibigkas at sinasalita ang mga bagay na walang paggalang sa Diyos, na walang paggalang sa kapwa. May mga tao tayong kilalang ganun. Sa bawat salita ay mayroong karugtong na pagmumura at panlalait sa kapwa o panlait sa Diyos. At minsan ginagawa natin katatawanan, di ba? At bagay na ito. Pero kapag ganito ang tao, ay yung lumalabas sa kanyang bibig, saan ba galing yun? Sabi ng Panginoong Jesucristo. Sa puso. Kaya, ang mapapansin natin na tama lamang naman din na habang lumalago tayo sa ating ugnayan sa Diyos, pati yung ating mga labi, lumalago din sa mga bagay na nakakaluwalhati sa Diyos. Makitang-kita nyo naman kaagad ang pagkakaiba ng isang taong may pagnanasang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tsaka walang pakialam sa kanyang buhay. Pakinggan nyo lang sila magsalita. Upuan nyo sila sa loob ng isang oras. Ay kitang-kita mo na kung ano ang buhay nito. Mawa sabihin nila, wag kang mga hatol, kapatid. Hindi mo nakikita ang aking buhay, marahil, pero narinig ko na ang laman ng iyong puso. And so these are the wicked people, that they are rejoicing, that they are jubilant, na pinagmamalaki nila ang kanilang kapangyarihan. Kaya ako naging tagumpay o matagumpay ay dahil sa aking angking galing. Merong nabanggit dito si Herman Bavinck na word, pati ang isang teologo na kanyang tinawag na autosoteric ang mga taong ito. B.B. Warfield ay nagbanggit din, autosoteric. Ang ibig sabihin noon ay kami ang gagawa ng aming tagumpay. Ang kaligtasan namin, kami rin ang gagawa. These are the autosoteric people. That man is the Savior. Dahil iniwanan na tayo ng Diyos. At dito, pababasa natin ang rebuke sa mga taong ito. Talatang 8, unawain ninyo kayong mga hangal sa gitna ng bayan. Kailan kayo magiging matatalino? Mga hangal. Kung ang inyong paniniwala ay ang tagumpay ninyo ay dahil sa inyong gawa, sinasabi niyong kayo'y iniwanan ng Diyos, ang tinawag ditong hangal ay ipinantay ang tao sa antas ng mga hayop. Itong mga hangal na ito ay ang kanilang kaisipan, ay kaisipan na tulad ng mga hayop. At nakita natin sa banal na kasulatan na narinig ng Diyos, narinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita. Kahit sila'y 400 taon na alipin sa Egypt sa pamumuno ng paraon. Pero mababasa natin sa aklat ng Exodo. At yan ay nasa Kapitulo 2. Narinig ng Panginoon that God heard their groaning and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. At nagkaroon ng concern ang Diyos sa Israel. Ngayon, paano natin makikita ang pag-ibig ng Diyos sa kabanatang ito? Katunayan, ang ating masasabi rito ay, halimbawa, paano natin makikita ang pag-ibig ng Diyos sa sansinukob na ito? Or how does God, in fact, govern our universe? Si Apostol Pablo ay may nabanggit patungkol sa kaligtasan ng isang makasalanan. Pero dito, sa ating
kabanata sa awit 94, ay meron tayo makikita na naroon ang pag-ibig ng Diyos maging sa pagkilos sa bawat araw ng panahon. At makikitaan natin yung pangangalaga ng Diyos sa lahat ng tao, masama man o mabuti. Halimbawa, lahat ng tao sa mundong ito ay nakakaranas ng sikat ng araw. Alam naman natin ang sikat ng araw. Ano yan? Vitamina D. Vitamin D. Nakapagpapalakas ng ating resensya. Saan tayo kumukuha ng tubig inumin? Sa tubig ulan. Lahat ng tao ay nakakaranas ng ulan. Saan tayo, paano lalago ang pananim kung hindi ito sisikatan ng araw at saka uulanin? At ang mga taong yaan ay kumakain ng tinatawag nating biyaya ng Diyos. Hindi nga ito biyaya na nakapagliligtas, pero lahat ay nakikinabang sa biyaya ng Diyos. Narito ay doon pa lamang sa ating pagmatsyag o pag-observe sa nangyayari sa atin sa bawat araw, ay naroon ang pag-ibig ng Diyos. Naroon ang pagpipigil ng Diyos sa mga masasamang tao. At bagamat sinabi natin ang Diyos ay naghihiganti, ngunit it is not a vindictive vengeance, kundi ito'y tugon dahil nararapat lamang kayong hatulan dahil sa inyong kasamaan. Pero tingnan niyo paano sinabi ni Apostol Pablo nang siya'y sumulat sa mga taga-Roma. At ito ang punto ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 2, talatang 4, Romans chapter 2, starting sa verse 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis, at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngayon, narito ang kabutihan ng Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo na siyang aakay sa isang taong masama ng pagsisisi. At sa verse 5, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid ng paghuhukom ng Diyos. Ang gusto kong makita natin dito sa talatang ito na sinasabi ni Apostol Pablo ay una, naroon ang kabutihan ng Diyos. Sa verse 4 ay sinasabi ni Apostol Pablo, nakikita niyo ang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga ng Diyos at ito ay ang kaniyang pagpapakita at paraan na ikaw ay magsisi at lumapit sa Diyos. Ilang beses na ba tayong muntik na masabi natin na akala ko patay na ako eh. Akala ko talagang katapusan ko na. Pero salamat na lang. At ako'y naligtas. Salamat na lang. Nakilala ko ang Diyos sa panahong ito. Paano kung hindi natin nakilala ang Diyos nung tayo ay binawian ng buhay? Paano kung hindi na tayo nagising nung tayo ay hindi pa mananampalataya? Ngunit ngayon, ay dahil sa pagtitiis at pagtsatsaga at pag-ibig ng Diyos, ito ang siyang umaakay sa atin na magsisi. Paano kayo naligtas, mga kapatid? Of course, alam natin na ito ay sa mahiwagang pagkilos ng kamay ng Diyos. Of course, alam natin na ito, binago ng Diyos ang ating puso. Nakarinig tayo ng Ebanghelyo. Pero paano tayo naligtas? Ang bawa, sa ating eksperyensya, paano natunaw ang ating matigas na puso? Of course, alam natin, binago tayo ng Diyos. Hindi ba't dahil ipinakita ng Diyos ang kanyang pagtitiis sa buhay natin? Hindi ba't
binuksan ng Diyos ang ating kaisipan kung paano niya tayo iningatan, kahit rebelde tayo. Kung paano niya tayo ginabayan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, na naliwanagan tayo, ito ang dahilan kung bakit may kababaang loob tayong sumasamba ngayon sa Diyos. Ngunit, makikita rin natin nang sinabi ni Apostol Pablo ang talatang 5 ng kabanatang 2 ng Roma. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ano ang gusto kong makita natin dito? That God's primary role or mode of governance is to bless His people. Dito ay sinasabi ng Apostol Pablo, ang pangunahin na pagkilos ng Diyos ay pagpalain ang kanyang sangnilikha. Katunayan, ang kabutihan ng Diyos ang siyang dapat na umakay sa atin ng pagsisisi natin sa ating kasalanan. Ang aking karanasan ay, of course, karanasan ko ito, ang pagbubukas ng Panginoon sa aking makasalanang pamumuhay at pagkatapos ang pagbubukas din ng Panginoon ng kanyang dakilang pag-ibig, ng habag at biyaya. At ito ang tumunaw ng aking puso. The love of God. Now, ang paghahatol ng Diyos or God's judgment or God's vengeance ay ang ikalawa lamang. O maaaring masabi natin, it is the second response or alternate mode of operation. At dahil ito ay tugon sa matigas na puso. At ito ay tugon dahil sa walang takot na paggawa ng kasamaan at kasalanan. At ang sinabi ni Pablo, nag-iipon ka. That you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath. Kaya, tingnan natin itong 2 puntong ito. Tama lamang sa pagbibigay natin ng mabuting balita, ito ay mabuti. Dahil nais ng Diyos na ikaw ay wag makaranas ng kaniyang puot at ng kaniyang paghahatol. Kung kaya't, naroon ang alok ng Diyos ng kanyang biyaya at naroon ang alok at pagkaunawa at pagbubukas ng ating isipan ng kanyang habag. Kung minsan ang problema kung bakit ang mga tao ay ayaw lumapit sa Diyos ay sinasabi nilang kung ang Diyos ay totoo at kung ang Diyos ay meron Diyos, bakit maraming kasamaan at bakit hanggang sa ngayon ako ay nagdurusa at hindi maganda ang aking buhay. Nakita ba natin kung papaano natin iniisa-isa ang pag-aaral natin ng Aklat ng Awit? At mapapansin ninyo sa ating pag-aaral ng Aklat ng Awit, kahit na ikaw ang pinakamatapat na anak ng Diyos, parang may kasabay na hirap. Diba? Para bang may kakambal na tayo ng hirap at meron na tayong, para bang masabi natin, hanggat tayo ay nasa mundong ito, ay nandun ang problema ng kawalan ng katuwiran. Suko na ba tayo sa injustice sa mundong ito? Well, as long as we are in this world, ay naroon ang problema ng injustice. Kaya kuminsan,
kapag narinig natin ang doktrina na sinasabi natin ang Diyos ang soberano, ang sabi ng mga tao, oh, come on. If God is sovereign, bakit ang daming kawalan ng hustisya sa mundong ito? At ano sinasabi ng ating sumulat ng mga awit, at kung babalik tayo sa Psalm 94, kung titignan natin sa talatang 23, ano sinasabi ng mga awit na ito sa huling talata? Ito ang kanyang offer. Ito ang kanyang sinasabi na itong mga masasamang ito ay hahatulan ng Diyos. At ang lahat ng kasamaan na ating mararanasan ay papawiin ng Diyos. Ito ang offer ng mga awit na ito. Una, vengeance belongs to God. At hindi sa atin inilagay ng mga kamay na tayo ay maghiganti. Ang Diyos ang siyang maghihiganti. Darating at darating ang hatol ng Diyos kahit ito ay maantala. Ulitin ko. Darating at darating ang hatol ng Diyos sa lahat ng mga gumagawa ng masama kahit na ito ay maantala. Diba may kasabihan tayo, justice delayed is justice denied? Hindi sa Diyos. Maaaring maantala, pero mararanasan pa rin nila ang paghuhukom ng Diyos. Sa may talatang 13, tingnan ninyo ko ang turo ng Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos sa panahon ng matinding pagsubok ng mga anak ng Diyos ay bibigyan sila ng kapahingahan. Napansin ba ninyo sa verse 13? O Panginoon, verse 12, O Panginoon, mapalad ang tao na inyong sinusupil at tinuturuan ng inyong kautusan. Verse 13, upang mabigyan siya ng kapahingahan mula sa mga araw ng kaguluhan. Sabi ko nga, di ba, kakambal na natin ang kabigatan ng buhay habang tayo nasa mundong ito. Pero ito ang sinasabi ng mga awit. Kahit na tayo ay nakakaranas ng kabigatan ng buhay, bibigyan tayo ng Diyos ng kapahingahan kahit na tayo ay nababalutan ng kabigatan ng buhay. At dahil sa pag-asang ito at karanasang ito, hindi nawawala ang ating pag-asa. Ngayon, balikan natin itong kung ito ay panahon na ang mga Israelita ay nakabalik na o pabalik pa lamang sa Jerusalem dahil sila ay pinayagan ng bumalik sa kanilang sariling bayan. Tapos na yung kanilang pagdurusa na bilang bilanggo. At ngayon sila ay naglalakbay, pabalik na Jerusalem. Hindi ba kapahingahan yun? Kaya lang, pagdating nila sa Jerusalem, nalungkot sila kasi ganun kawasak. Pero ganun pa man, kahit sa mabigat na problema, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan sa bawat araw na magpatuloy. Alam niyo, sinasabi ko kung kayo'y dumaan sa mabigat na problema, sa bawat araw, sa bawat araw, sa bawat araw, na itatawid natin ang bawat araw, nakatatawid tayo ng bawat linggo, nakakatawid tayo ng bawat buwan, paglingon natin, 3 taon na pala yun. Ito ang kapahingahan ng sinasabi ng Diyos. At tayo'y tinuturuan na habang tayo ay binibigyan ng kanyang kapahingahan, ay pinapalala sa atin, nakahanda na ang hukay ng mga taong mayayabang na ito. Marami na tayo nabasa sa Aklat ng Awit na itong mga taong walang takot sa Diyos, hinuhukay na nila ang libingan para sa mga anak ng Diyos. Kaso nangyari, sila yung nailibing, hindi yung mga anak ng Diyos. Again,
There will be justice. Maaring ito ay maantala. Tingnan natin that justice delayed is not justice denied. Naalala ko tuloy yung natalakay na natin sa Psalm chapter 73, Awit, kapitulo 73. Matandaan ninyo, ganun din ang tema. Nagrireklamo itong si Asaph. Bakit ang mayayaman, ang matatagumpay, ay yung mga walang Diyos? Bakit siya na may Diyos ay nagdurusa? Matandaan ninyo yung puntong yun ng kanyang sinasabi? Tingnan ninyo, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa verse 1 ng Psalm 73. Sa mga taong ang puso'y malilinis. Andun yung kanyang pangunahing pananalita. Pero pagdating sa verse 2, ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos natisod. Ang mga hakbang ko'y muntik nang nadulas. Sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawahan ng masama. Sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan. Ito yung mga taong kapag namatay daw, nakangiti. Hindi, make-up lang yun. Galing lang yun ng mga nag-aayos ng kanilang mga patay na katawan. At ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y wala ng kaguluhan na gaya ng ibang mga tao. Hindi sila nagdurusa sa gaya ng ibang mga tao, kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluan ng karahasan, ay tumatakip sa kanilang bilang bihisa. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahangalan. Ito ang sinasabi ni Asaph. Itong mga taong ito, sila pa ang yumayaman. At siya'y naapektuhan dito. At ang sabi niya, hanggang, sa verse 16, hanggang siya'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos. Doon lamang siya naliwanagan sa verse 16. Ngunit nang aking isipin kung paano ito uunawain sa akin, ay parang napakahirap na gawain hanggang sa ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Brothers and sisters, justice delayed is not justice denied. At makikita natin sa mga awit na ito, kung babalikan natin ang Psalm 94, ay kanyang sinasabi, ang steadfast love of the Lord. Hindi ako iniwanan ng Diyos. Hindi ako binitawan ng Diyos. At sa kauli-huli ang makikita natin, bagamat naroon ang mensahe, ang tema na ang Diyos ay magbibigay ng hatol sa mga walang takot sa Diyos. Ngunit, ano ang kabaligtarang mensahe nito sa atin? Kung hahatulan ng Diyos ang mga tao pagdating ng panahon, ano ang dapat na maging tugon natin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano? Meron tayong awit na hymno, Give our best to our Maker. Diba? Ito yung inaawit natin, Give our best to our Maker. Meron akong, minsan may lumalabas sa aking, pag naka-online, sa aking laptop. At pagka nagustuhan ko yung article na yon ay sinusundan ko yon. At ang pinakitang mga slides na yon sa, kung malaman, pero ito yung online, ay mga Gothic architectural design. Ang pag sinabi natin Gothic architectural design, yan yung mga medieval design. At ang pinakita rito ay yung mga simbahan, yung mga medieval. At ang feature noon ay yung mga tinatawag na belfry towers. Ang bata ako, basa ko belfry. Belfry towers. Ito yung may
ito yung mga simbahan na may matutulis. Tapos nakalagay doon yung kalembang. Tapos meron pa rin matulis, di ba? Nandun yung kalembang, meron pa rin matulis. Nung binabasa ko, itong sumulat na ito ay ang kanyang paghanga doon sa architectural design, pati yung mga gumawa noong Belfry Tower, ay yung mga tore ng mga simbahan, napakataas doon. At ang sabi nitong sumusulat na ito, kapag ako'y, marami yan sa Europa, at sabi niya kapag ako'y napupunta sa mga Europa, sa ibang lugar, at nabanggit niya, halimbawa itong isang simbahan sa England, ang St. Andrew, at ito ay, well, kahit nabasahin ko sa inyo, hindi ko alam kung saan ito, Heckingbottom, Lincolnshire, England, ay nandoon ang pangalan ng simbahan ng St. Andrew's Church. At umakyat itong taong ito na nagkukwento. Ang sabi niya, nung siya ay nandoon sa tuktok, doon sa may taas, sa bell tower, sabi niya, maliit lamang ang tao na mula sa baba. Ibig sabihin, mataas yung bell tower na yon, yung belfry na yon. At itong sinabi niya, pati yung pinakatuktok ay napakaganda ng gumawa. The architectural design was perfect. Pero sabi niya, ang hinahangaan ko ay yung gumawa. Yung mga mason. Dahil napakapulido ng gawa. Ano ang punto ko? Hindi na nakikita ng tao yun. Di ba? Kung ikaw ay nasa baba, hindi mo na makikita yung ganda nung makinis na gawa ng mason noong bell tower na yon. Kasi makikita mo na lang yung korte, sabi mo, ang ganda, ang taas. Pero, itong nagsasabi na, pati yung pinakatuktok at pinakayumalinis, yung taas, napakalinis ng gawa. Ano ang ating aplikasyon dito? Sabi ko nga kanina, give our best to our Master. Kahit di nakikita ng tao, let's serve the Lord ng ating pinaka-the best. May mga tao naglilingkod sa Diyos kapag ka nakikita sila ng tao. Alam niyo yun? Pag dumating lang yung tao, tsaka lang sila kikilos. Itong gumawa ng mga belfry towers na ito, hindi nila iniisip na i-inspeksyonin sila ng mga taong nasa baba. Pero marahil, ang kanilang isipan, ang ginagawa natin ay templo ng Diyos. Marahil ganun ang kanilang isipan. Simbahan ito, mananahan ng Diyos dito, kaya kahit di nakikita ng tao, binibigay natin yung puso natin at galing natin na pagandahin dahil ito ay para sa Diyos. We should give God our best. Katunayan, kung meron dapat na mag-excel na mga tao sa mundong ito, alam niyo kung sino? Tayo mga Christians. Dahil sinasabi natin, yung talino, yung galing, at lahat, yan ay galing sa Diyos. At magamit ko ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikalawang gusto kong makita natin ay yung pagpapalang sinabi rito sa verse 12. O Panginoon, mapalad ang tao na iyong sinusupil at tinuturuan ng iyong kautusan. Ginamit dito ay mapalad ang mga taong iyong dinidisiplina. Dahil naunawa ng mga awit na ito kung bakit sila naging bihag na napakatagal at dinala sa malayong lugar dahil sa katigasan ng kanilang puso.
Blessed is the man whom you discipline, O Lord, and whom you teach out of your law. Mapapansin natin na ang discipline ay hindi inilalayo sa salita ng Diyos. Blessed is the man whom you discipline, O Lord, and whom you teach out of your law. Kung tayo ay nasa ilalim ng discipline, nawa makita natin na ang purpose nito ay hindi tayo para wasakin, kundi para tayo turuan. Nawa, ganun din sa church discipline. Hindi tayo perfect. Madidisiplina tayo. Wag naman sana. Pero madidisiplina tayo at madidisiplina. Ano ang tugon natin kapag tayo ay nadisiplina ng church? Magagalit? Kasama loob? O ang sasabihin natin, ito ay pagtuturo ng Panginoon sa akin. Both ways, ang under ng church discipline ay may kababaang loob na ilagay sa kanyang puso, ito ay para ako turuan at ituwid. Sa church, na siya nagawad ng church discipline, ang puso ay hindi siya para wasakin, kundi para siya ay ma-restore. Upang siya ay muling itayo at maging isang pagpapala sa Diyos at sa iglesia. Kapag nabanggit ang discipline, and we have to parallel ang word na pagtuturo, nakakalungkot kung ang church ay mayroong puso mapaghiganti kapag nagagawad ng church discipline sa isang taong dinidisiplina. Nakakalungkot din kapag ang taong dinidisiplina ay mayroong pagpapahayag na unfair ito at ito ay pinepersonal ako. Alam natin na ang turo sa church, and if you belong to a church at sinasabi mong this is God's church at ang ulo ng iglesyang ito ay walang iba kundi ang Panginoon, and if the church would give a sentence of discipline, ang tamang ugali ay magpasakop sa church discipline. Dahil iyan ay iglesia ng Panginoon. Of course, makakarinig tayong immature or imperfect ang church. There's no perfect church na nasa mundong ito. Ang tanong natin, ang local church bang iyong kinabibilangan ay masasabi nating si Jesus ang ulo ng iglesyang yan? At kapag siya ang ulo ng iglesyang yan, tama lamang na tayo ay magpasakop sa lokal na iglesyang yan. Alam niyo ang bakit? Tingnan niyo ang turo pagdating sa iglesia. That our accountability to God's church, our accountability to our local church ought to be synonymous with our accountability to God. Sabi ni Apostol Juan, paano mong mamahalin ng Diyos na di mo nakikita kung hindi mo mamahal ang kapatid mo nakikita? At kadalasan, paano nangyayari na kapag unacceptable ang discipline ng isang tao, at kadalasan, ito ang nangyayari, that you would transfer and look for other churches na sasang-ayon sa iyong paniniwala. At sana matuwid sa atin ito at sa panahon natin, hindi lamang sa ating iglesia lokal, sa ating mga Kristiyano, kung ikaw ay ma-discipline, thank you. Dahil
ang magulang ay dapat lamang magdisiplina sa kanyang anak dahil mahal niya ito. At hindi dapat na masabi natin na ako ay pinag-iinitan at mali ang paraan. Para sa atin, kung i-apply ko to sa New Testament Church, makita natin that individual believers and the community of faith must also understand that there are two things necessary for moral accountability. Bakit ba tayo member ng isang local church? It's for moral accountability as well. At ang local church at ang members ay dapat na magkaroon ng pangunawa that there should be a strong sense of community. A strong sense of community. In the first place, hindi ka pinilit na maging member. Ikaw ang gumawa ng iyong desisyon na nais mong maging miyembro ng iglesyang ito. Bakit mo gustong maging miyembro ng iglesyang ito? Para ikaw ay maalagaan, para ikaw ay maturuan, para ikaw ay sama-samang lumago. And because of that, another necessary point for moral accountability is that there should be an unimpeachable climate of Christian love. Marahil hindi natin maintindihan kung bakit tayo dinisiplina ng una. Pero kung mananaig sa atin na kaya ganito ang prosesong aking pinagdaanan, mahal nila ako. Para bang yung bata, umiiyak, nagdadabog sa kwarto. Alam niyo yung mga magulang, time out, pag tinawag, pasok sa kwarto, dabog ng dabog. Dahil ang tingin niya unfair. Tapos biglang lalapit si lolo at si lola. Hindi konsentidor, pero para sabihan, anak, o apo, kaya ginawa sa iyo ng magulang mo yan, mahal kanila. At kung merong ganitong climate sa lokal na iglesia, imperfect tayo, mahuhulog tayo, at kapag tayo tinawag ng atensyon at dinidisiplina, dahil mahal nila ako. And so in that climate of community and love, our manner of discipline should be, it is the grace of God. Ito yung sa ikalalago ko, and I will submit. Let us pray. Panginoon, maraming salamat at bagaman ito pong aming pinag-aaralan ay mahabang panahon lang naisulat. Ngunit makikita namin, ito pa rin ay napapanahon sa buhay namin ngayon. Salamat sa mga